So, ayan mga sisi ko, na-process na ni Kuya Dave ang aming business permit. Hindi siya kita against the light. Ayan. Hello mga kasari, mga sisi ko, magandang hapon sa inyong lahat. Kumusta? Kumusta ang benta ng ating sari-sari store? So, kapon ang vlog ko ay tungkol sa business permit. Yung mga bagong nagsasari-sari store pa lang na magtatanong kung kukuha ba sila ng business permit. And ngayon, ang ating topic ay magkano ang nabayaran namin sa aming business permit. So ito, hawak-hawak ko na yung aming business permit. And actually mga sisi, hindi pa siya tapos. On the process pa rin siya. Kasi may bayaran pa kami sa BIR. Iba kasi yung bayaran sa city business permit, tapos iba din yung pagpa-process ng BIR. So, hindi official pa lang to. Hindi pa siya final. So, andito yung sidula. Need kasi yung sidula. Ayan yung mga barangay permit. Kailangan din. Ayan, kailangan mong kunin. And, kailangan matapos ko siya within 20 days pala. Pero okay na kasi nakapag-process na. So, ang ibig kong sabihin pala, kailangan hindi pa matapos yung January 20 ay maka-process na yung hindi pa naka-process kasi yung one stop nila, yung tawag nila one stop, yung andyan na sila lahat, hindi ka na kailangan pang pumunta kung saan yung mga opisina nila kasi one stop sila, nasa Robinson sila ngayon dito sa lugar namin. So maabutan mo pa hanggang 20 days lang. So, kung lalampas ka sa 20 days na mag-process ng business permit, ay mahirapan ka na kasi isa-isahin mo na yung mga department kung saan, halimbawa sa barangay permit, sidula, sa fire, sa health, isa-isahin mo na yan kung saan yung location nila. Kaya maganda yung one stop kasi andoon na sila lahat. Okay, so, tulad ng nabanggit ko, yung business permit namin, sa mga naka-process na, sa mga nagre-renew na, hindi po siya ang tawag niyan, permanent kung magkano yung bayaran. Kasi nga, yearly po tumataas yung bayarin ng business permit. So, naka-bracket naman yan kung saan ka belong, kung magkano na yung inabot ng iyong puhunan sa iyong sari-sari store. So, yun yung bayaran mo. Malaki talaga mga sisi ko. Nabanggit ko yan kahapon sa vlog ko na kapag may business permit ka na sa city, expected na yan na malaki yung babayaran mo. And may bayaran pa sa BIR. So, ganyan talaga yan. So, ngayon, nasa 10,000 ang bayaran namin sa aming business permit. And paano ko yan bayaran kasi napakalaki, saan ba ako kukuha ng pangbayad yan? Syempre, dito sa tindahan namin. So, ako, may idea na ako mga sisi ko na kapag ganito, renewal na ng business permit, di ba January ngayon, so magbabayad na ako. Pagkatapos kong magbayad, mag-start na akong mag-ipon daily, kahit na 100 lang, ayan, depende, 50 ba, 100 para sa business permit ko. So, bubuksan ko yan siya pagka next renewal na naman. Ayan, sa mga wala pang ideya, so ito yung gagawin natin, mga sisi ko, para hindi mabigat sa bulsa. Napaka-bigat talaga kung yung buong 10 to 15,000 ay kukunin mo agad-agad, 'di ba? At ibayad doon sa renewal ng business permit. Maganda kasi kung may naiipon na tayo na nilalaan talaga natin para sa business permit. Ayan. So at least kampante na tayo. Alam na natin na ang perang hinahawakan natin ngayon ay hindi na siya mababawasan para pangbayad ng business permit. Kasi nga may naipon na tayo para lang talaga sa business permit. So, yun yung ginagawa ko mga sisi. Naglalagay ako sa isang lagayan kahit na anong lagayan, yung lagayan ng mga candy na hindi na ginagamit, yung mga plastic katulad ng mga ganito, ayan. Tapos, lagyan ko yan siya ng pangalan na for business permit lang talaga. So, hindi siya pwedeng
hindi siya pwedeng gamitin kahit na anong paggagamitan. Yan, hindi siya pwedeng buksan, saka na siya buksan pag renewal na. Ayan, ganito January. So, kabubukas ko lang din, may extra pa. May extra pang merienda si Kuya Dave. So, at least naman, yung pera na expected ko na nandito hinahawakan ko, mapambili ko siya ng mga items sa tindahan ng mga grocery ko. Kasi nga, hindi na siya mabawasan para sa business permit. So, kailangan talaga na mag-ipon, pag-ipunan po talaga natin yan. So, siguro yung iba ay may ideya na ganito din ang gagawin. Aside sa pag-iipon, para sa ating pangangailangan, kung may business permit ka na, another na naman yan, ipon. I-set aside mo yan. So, ganyan lang yung mga kasari. Kasi Kuya Dave, hindi pa tapos. So, pag ma-final na talaga, ito resibo lang man. Sad to say lang na mag-start na sana akong mag-vlog ngayon. Naputol tayo mga sisi ko kasi may magpa-load ng Go59. Tapos yung ginagamit ko sa Go59 ay yung grocery app. So, naputol tayo. Okay, sana ba ako? So, sad lang kasi itong assessment record, itong resibo ni Kuya Dave, ito yung ipapakita kung hindi ma-send sa email namin ang business permit. So, kapag mag-claim siya doon sa City Hall, ito yung ipakita. Kaya lang, umalis si Kuya Dave ngayon, and nakita to ni Maki dito, nag-wild si Maki kasi umalis si Kuya Dave, bumili ng itlog. Ayan, hindi ko nabantayan. Pinunit ni Maki. Ayan, grabing punit sa likuran, no. Gilagyan ko na lang ng Scotch tape para mapakinabangan pa. Pero may naman ito, may copy naman ito doon. Kaya lang, mas maganda sana kung direct na lang itong ipakita. Pero okay pa naman na ko pa, na-save ko pa mga sisi ko. Ito kasi yung kailangan kapag i-claim na namin yung business permit kung hindi siya i-send sa amin sa email. Pero pag ma-send naman sa email, ipiprint na lang namin yun. So, yun na yung ilagay namin sa frame, yung business permit. Ayan. So, yun lang mga sisi ko. Hindi ko pa lahat kung magkano, pero nasa 10,000 mahigit pa rin. Hindi na siya bababa pa. Kasi nga, nabanggit ko kanina, tataas po yearly ang bayarin sa business permit. Yan po talaga ang katotohanan. Tataas at tataas lalong-lalo na ngayon na tumataas na ang bilihin, tataas din ang business permit, tataas ang tax. Yan, yung tax natin. Okay, so may nag-comment sa last vlog ko kahapon na sa lugar daw nila kahit na mag-try lang daw na magtinda, kahit na 1 linggo lang daw, pupuntahan ka na kaagad ng barangay. Kasi nagtinda ka. Kasi yung mga kapitbahay nila na kakompetensya ay i-report ka kaagad kung kahit na 1 araw ka pa lang nagtinda. Grabe, no? Grabe, may mga tao talaga ganyan. And may mga lugar talaga na stricto sila. Tulad na nabanggit ko din kahapon na may mga location na stricto tungkol sa pagpaprocess ng business permit. Stricto sila kapag may mga tindahan na walang mga permit. Ayan, may mga lugar talaga na stricto. Tapos yun nga comment niya dito sa amin, Ate Rose, kahit na 1 linggo ka pa lang sana mag-try na magtinda, i-report ka kaagad ng mga kakompetensya mo. Pero ako yung dito banda, sa gitna, ako yung pinakamalaki. So kung may mga bago mang tindahan sa katabi ko, dyan sa harapan ko, wala akong pakialam mga sisi ko. Hindi ko sila nire-report sa barangay, hindi ko sila nire-report sa city kung may business permit na ba sila o wala, kumuha ba sila. Wala akong pakialam sa kanila. Bahala na sila sa buhay nila. Ayan, hindi ako katulad sa iba na kapag may kakompetensya, pag initan mo kaagad na yan, walang mga permit yan, tapos i-report mo kaagad. So, hinahayaan ko na lang na kung may barangay man or may city man na mag-ikot, hinahayaan ko na lang kung mapuntahan man sila. So, never akong nagre-report. Noon pa man, hindi namin ugali ni Kuya Dave na magre-report ng may mga kompetensya dito, mga sisi ko. Ayan. So, ganyan na lang talaga. Pero, hindi naman same ang ugali ng tao, di ba, mga sisi? Kasi, yung iba, yung pakikitungo nila sa kakompetensya nila, parang kaaway.
kaaway nila. Normal lang na siyempre maapektuhan talaga yung tindahan natin. Masad tayo and may kunting anong tawag niyan, yung parang kunting malungkot ka, ayan. Pero ay pagpasa Diyos na lang natin yan mga sisi ko. Tingnan nyo kami, di ba? Hanggang ngayon, still fighting. Ayan. May mga blessings pa rin sa aming tindahan na pumapasok. Kasi hinahayaan na namin yan, mga kakompetensya. No, kasi need din nila ng pera, kailangan din nilang mabuhay, kaya hayaan na lang natin. Total, ang Panginoon naman ang nakakaalam. So, kung may blessings na para sa atin talaga yan. Kahit na mapuno man ng mga tindahan dito, kung para sa'yo talaga. Okay, so God bless us. Maraming salamat po. Maraming salamat sa lahat ng mga sisi ko na hanggang ngayon ay patuloy pa rin nanonood ng mga video ni Ate Rose. Okay, bye for now mga sis. Love you all.